Isang kakaibang hangin ang biglang humahaginit sa ere. Sumigaw si Babel habang may samugat sa kanyang dibdib sa gitna ng ere. Kahit nasasaktan, nakalanding pa rin siya sa kanyang mga paa. Hinarap ni Babel ang isang babae, at ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Eva. Nagulat si Joshua nang makita sa kanyang panaginip ang anak ng Viscount at ang Wincy Lion. Noong una, hindi ito nakilala ni Joshua, ngunit ang pagkakakita sa high-class spirit ang nagkumpirma nito at nabigla siya na ang ganitong uri ng labanan ay nangyari sa kanyang pamilya. Para kay Joshua, ang nakikitang sage ay nangangahulugang dapat ay naroon din ang kanyang teacher. Ang pinakamagandang nakakapagpainis sa kanya ay hindi niya marinig ng malinaw ang kanilang usapan. Tila may isang uri ng silence magic na humaharang sa kanya. Pagkatapos, isang tao ang nagsimulang mabuo sa loob ng magic wind. Ang hindi kilalang lalaki ay tila nakikipag-usap sa mas matandang Babel. Kahit na hindi siya makita o marinig ng maayos ni Joshua, sigurado siyang kilala niya kung sino ito. Pagkaraan ng isang sandali, ang imahe ni Babel ay tila sinabihan ng lalaki na tumigil sa pagsasalita. Ipinahayag ng mas matandang First Earl na ang kanyang bahay ay hindi babagsak sa isang mixed group. Ang misteryosong lalaki ay tila sumagot sa kanya. Pagkatapos, sinugod ng Wincy Lion ang mas matandang Babel gamit ang mga kuko nito. Bumaon ang Astral Beast sa First Earl. Sa ganoong paraan, tinalo ni Eva si Babel at ang Magic Wind sa paligid ng hindi kilalang lalaki ay nagsimulang maglaho. Sa wakas, naiswalat ang mukha ng teacher ni Eva. Galit na galit si Joshua nang makilala niya ito. Isang maliwanag na flash ang lumamon sa panaginip. Bigla siyang nagising, isinisigaw ang pangalang Draxia Grace. Natagpuan niya ang sarili sa isang marangyang silid. Ang user ni Bronto ay sigurado na kakaiba lang siyang nakakita ng isang precognitive dream. Naitanong niya kung gaano na siya katagal natutulog. Ngunit sa sandaling subukan niyang umupo, kumalat ang sakit sa kanyang katawan. Ang kanyang batang katawan ay hindi pa rin kayang humawak ng ganoong karaming kapangyarihan. Kahit na ganon, naabot na ni Joshua ang second stage ng magic spearmanship na naglagay sa kanya sa peak ng C-rank. At gamit ang parehong kapangyarihan na ginamit niya sa forest, kaya na niyang makipaglaban sa pinakamahihina na B-rank. Ang boost ay nagmula sa Lightning Genesis Stone, na maaaring dahilan din kung bakit niya nakita ang future vision na iyon. Alam ni Joshua na kailangan niyang matuto ng higit pa tungkol kay Bronto. Pagkatapos ay napansin niya ang kanyang ama sa tabi ng bintana na tahimik siyang pinagmamasdan ng may interes. Nagsalita ang duke tungkol sa Red Moon, na sinasabing mukhang handa ng magdala ng kapahamakan, ngunit ang liwanag nito ay kakaibang maganda ngayong gabi. Sumang-ayon si Joshua. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng duke na kapag nakabalik na sila sa Agnes Duchy, pupunta sila sa academy. Ipinaalala sa kanya ni Aidan na itago kung sino talaga siya at umarte bilang tanging anak ng bumagsak na si Viscount Frederick. Dapat niyang gampanan ang papel ng isang batang desperadong maibalik ang lumang pangalan ng kanyang pamilya. Tinanggap ni Joshua ang plano. Nagpasya siyang ganap na kunin ang peking identity na iyon, ituon ang atensyon malayo sa kanyang sarili, at mag-focus sa pagbabalik ng kanyang dating lakas. Ngunit hindi pa tapos ang duke. Sinabi niyang si Joshua ay minsan tila kakaiba, pagkatapos ay nagpasok ng isang pangalan na nagpapatigas sa bata. Nagtanong si Aidan Von Agnes tungkol kay Draxia Grace. Maingat niyang pinag-isipan kung ano ang dapat niyang sabihin. Napuno ng katahimikan ang silid sa isang sandali, ngunit kalaunan ay hinayaan na rin ito ng duke. Sa halip, sinabihan niya si Joshua na magpahinga dahil aalis sila patungong mansion bukas. Walang sinabi si Joshua. Ang liwanag ng buwan ay nakalapag sa Lock Castle. Sa ibang lugar, nagtanong ang Viscount kung alam ng Duchess kung ano ang nakatago sa secret room ng Lock Castle. Sinabi ni Chiffon na alam ito ni Lady Vanessa, na nagpagulat sa kanya dahil hindi ito kailanman kumilos upang protektahan ang posisyon ng kanyang anak bilang heir. Ipinaliwanag ni Chiffon na wala siyang pagkakataon hanggang sa kamakailan lamang. Ang second son ay isang stable boy lamang at walang nakakaalam kung gaano siya katalented. Hindi yun binili ni Vigo. Ginaising ni Joshua ang lahat ng kapangyarihang iyon ng mag-isa, lalo na kapag ikinumpara sa kanyang gifted na nakatatandang kapatid.
Pagkatapos ng lahat, ang pinakamatagumpay na talent ng Empire ay kumita ng kanyang rank sa pamamagitan ng brutal na training sa ilalim ng isa sa 9 stars ng kontinente at maingat na pagtuturo mula sa pagkabata. Walang ganoon si Joshua, ngunit nakapatay siya ng isang Black Ogre na may kapangyarihang higit pa sa C-rank. Kaya, nagtanong si Vigo kung may iba pang C-rank na makakagawa ng parehong bagay. Inamin ni Chiffon na walang sinuman sa rank na iyon ang makakagawa nito, kaya naman pinaghinalaan ng mga knight na baka siya ay isang magic swordsman. Tinanggihan ni Vigo ang ideyang iyon at sinabing mas may kwenta ang isa pang sagot na nakakuha sa atensyon ni Chiffon. Sinabi niyang ang pinakamadaling paraan upang ipaliwanag ang biglaang kapangyarihan ni Joshua ay isang pact sa isang high-rankang demon. Agad na pinatigil iyon ni Chiffon. Tinanggap ng kanyang master at ng Imperial Knight si Joshua, at walang sinuman sa kanila ang nakaramdam ng anumang demonic magic. Pinutol siya ni Vigo at tinawag na nakakainis, na sinasabing walang pakialam kung talagang gumawa si Joshua ng ganoong deal, na noong una ay nagdulot lamang ng pagkalito kay Chiffon. Pagkatapos ay nakita ni Chiffon ang ngiti sa mukha ni Vigo at sa wakas ay naunawaan ang pinaplano nitong gawin sa kanya. Walang pag-iingat na ipinakita ni Joshua ang kapangyarihang hindi makontrol ng kanyang batang katawan, at balak ni Vigo na gamitin ang talent na iyon laban sa kanya sa pamamagitan ng pagpapatunay na siya ay delikado. Nang magtanong si Chiffon kung ano ang susunod, sinabi ni Vigo na patuloy niyang babantayan ang batang Earl. At sa kabutihang palad, dadalo rin si Anna sa academy ngayong taon. Katulad ni Joshua, sumang-ayon si Chiffon na mas magiging madali ang paglikom ng impormasyon dahil doon, at idinagdag ni Vigo na kailangang bantayan ng maigi si Joshua dahil maaari siyang maging banta kung lalapitan niya ang Chiffon. Tiniyak sa kanya ni Chiffon na maaayos ang problema bago pa man iyon mangyari. Isang lalaking nakaitim ang nanood habang umaalis ang Viscount sa silid. Si Chiffon ay naiwang nag-iisip tungkol sa mga demon. Kinaumagahan, nakatayo si Lady Cheryl sa balcony ng Agnes Mansion. Nagmamadaling lumapit si Cox dala ang mga urgent news. Sinabi niya sa kanya na natapos na ng Second Son ang kanyang mission sa Black Creatures Forest at babalik sa tahanan sa araw na iyon kung saan may isang grand feast na naghihintay para sa kanya at sa iba pa. Bahagya lamang nag-react si Cheryl. Nagulat si Cox. Inasahan niyang magiging thrilled ito, ngunit naguluhan si Cheryl dahil hindi naman ito kailanman nagustuhan si Joshua noong una. Inamin ni Cox na minsan ay itinuring niya lamang ito bilang anak ng isang concubine, ngunit ngayon ay nakikita niya na ito bilang pinakabatang mana user sa kontinente at sinabing hindi malulutas ng Fonty ang lahat gamit ang pera. Nagtanong si Cheryl kung ano talaga ang ibig niyang sabihin, kaya tinanong niya kung alam nito kung bakit sila nasa Agnes Duchy. Sinabi niyang marahil ay may kaugnayan ito sa pag-anib ng Mercenary King sa House Crumble na siyang dahilan kung bakit ibinigay ng kanyang ama ang kanyang kamay sa First Earl Agnes. Si Bavarian na Mercenary King ang unang Commoner Swordmaster na nakarating sa level na iyon at nakatayo sa pinakataas ng Aximanship. Pinag-isa niya ang mga mercenary na walang sariling ugnayan at isa sa 12 superhumans na sapat ang lakas upang humamon para sa isang pwesto sa 9 stars kailanman nila gustuhin. Ang problema ay lihim na pumanig si Bavarian sa panig ni Count Crumbo, ang pinakamayamang tao sa Avalon kasunod ng Fonty, na nangangahulugang ang isang territorial war ay malapit na ngayon. Sinabi ni Cheryl na kung totoo ang rumor, ang House Fonty ay maaaring mawasak dahil hindi nila pwedeng kaladkarin ang mga outsider sa conflict. Sumang-ayon si Cox na sinasabing ang dalawang merchant house ay napaka-sensitive sa mga rumor, lalo na ang tungkol sa territorial war. Anumang house na naghahabol ng profit ay kikilos sa panahon ng isang tahimik at unofficial war na tulad nito, at ang kikilos ng pinakamabilis ang magkakaroon ng upper hand. Sinabi ni Cheryl na ipinapaliwanag nito kung bakit tinawag ni Cox ang mga superhuman na mga taong hindi mabibili ng pera, at kung bakit gusto ng kanyang ama na may kasal siya kay Babel upang makuha ang duke bilang isang alay. Kinumpirma ito ni Cox. Ngayong naunawaan na niya, nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam si Cheryl. Kahit na humahanga siya sa lakas, naguluhan si Cox dahil karaniwan ay pupuntos nito na siya ang kipi sa planong iyon. Nang magtanong si Cheryl kung pwede silang humingi ng tulong kay Duke Agnes, sinabi ni Cox na hindi. Ang Duke ay hindi katulad ng Mercenary King. Masyado pa siyang bata upang lubos na maunawaan kung gaano kasagrado ang pride ng isang noble,
kahit na humantong ito sa pagbagsak ng isa sa 5 duchies. Kaya naman, pinili ng kanyang house na huwag humingi ng tulong maliban kung talagang kinakailangan na. Nang magtanong si Cheryl kung naniniwala rin siya roon, inamin ni Cox na pipiliin niya ang kanyang house kaysa sa kanyang pride, at naunawaan niya ito. Inamin niyang ayaw niyang makitang magsakripisyo ito para sa kanilang duke. At alam niyang kahit gaano pa siya kakalmadong umarte, ang kanyang puso ay wala sa First Earl. Still, bilang isang vassal, hindi niya pwedeng baliwalain ang mga problema ng pamilya. Kaya, nakiusap siya sa kanya na maging tapat kay Joshua dahil iba ang kanyang ikinikilos sa paligid nito kaysa sa ginagawa niya sa paligid ng nakatatandang kapatid nito. Ang mga salitang iyon ay tumaman ng malalim kay Cheryl. Humingi ng paumanhin si Cox, na sinasabing gusto niya lamang si Joshua sa kanilang panig at nakiusap kay Cheryl na huwag na itong intindihin. Sa halip ay sinabihan niya ito na mag-ayos ng isang pagkain kasama si Joshua bago siya umalis. Dahil doon ay nagliwanag ang Count, at masaya siyang sumang-ayon sa kanyang kahilingan. Pagkatapos ay nagpaalam na si Cox, nangangakong babalik dala ang magagandang balita, at nagpasalamat si Cheryl sa kanyang pagtatangka. Pagkaalis niya, naglabas ng isang mahabang buntong hininga si Cheryl. Tahimik niyang naitanong sa sarili kung magiging maayos nga ba ang lahat. Nang gabing iyon, naitaas ng mga fairy works ang liwanag sa Agnes Duchy. Sa wakas ay nakabalik na ang mga Crimson Knight mula sa Lochlands, kaya ang Agnes Mansion ay nagdaos ng unang malaking feast sa mahabang panahon. Habang dumadaan si Joshua, patuloy na pinupuri ng mga knight ang kanyang ginawa. Nagtanong si Cain kung pwede niyang laktawan ang celebration, habang idinidikit ang salitang Lord na parang talagang ibig niyang sabihin ito. Pagkatapos ng nangyari sa Black Forest, naging malinaw kay Cain na seryoso siya sa paglilingkod kay Joshua. Ipinaalala niya sa kanya na may karapatan pa rin siyang tanggihan ang loyalty na iyon. Ningiti lamang si Cain at sinabing ang kanyang hinaharap na Lord ay sapat ang talino upang panatilihin ang isang lalaki na maaaring balang araw ay makarating sa master rank. Sinabi ni Joshua na mas matapang si Cain kaysa sa kanyang inasahan at tinanggap iyon ni Cain bilang papuri. Sa kagustuhang magpahinga, pinatigil siya ni Joshua at nagtungo sa kanyang silid. Hinilingan siya ni Cain ng isang magandang pahinga at sinabing talagang ibig sabihin niya ang lahat ng kanyang sinabi. Idinagdag pa niyang si Joshua ay may higit pa sa mahusay na skill na may pagtuturo at ang paglilingkod sa kanya ay isang karangalan. Sinabi ni Joshua na iisipin niya ito. Dahil doon, lumayo na si Cain at sinabihan siyang tumawag kung kailangan niya ito. Sa kanyang nakaraang buhay, maraming tao ang gustong maglingkod kay Sir Sanders, ngunit tinanggihan niya silang lahat. Noong panahong iyon, nangako siyang magiging espada ni Caesar, kaya tinanggihan niya ang bawat follower, sa takot na maghinala si Caesar. Ginawa niya ang lahat para sa kanyang kaibigan, at ang betrayal na iyon ay nag-aalab pa rin sa kanyang alaala. Pagkatapos ay naalala ni Joshua ang kanyang ama na nagtatanong tungkol kay Draxia Grace, isa sa mga taong sangkot sa kanyang pagpatay kasama ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Heser. Isang boses na tumatawag sa kanya ang biglang humila sa kanya pabalik sa kasalukuyan. Isang matandang servant ang nagtanong kung kailangan ng batang master ng doktor, ngunit sinabi ni Joshua na hindi at sinabihan itong magpatuloy. Ipinaliwanag ng servant na may inihandang pagkain at naghihintay ang lahat, ngunit sinabi ni Joshua na tinanggihan na niya ito dahil gusto niyang magpahinga. Nilinaw ng matandang lalaki na ito ay isang hiwalay na dinner na inayos ni Lady Vanessa at naruroon si Lady Lucia. Sa mga salitang iyon, tumalas ang mga mata ni Joshua. Mabilis na binuksan ng bata ang pinto. Sa loob, naghihintay si Chiffon kasama ang kanyang ina at stepmother. Natuwa si Lucia nang makita ang kanyang anak, at natuwa rin siyang makita ito. Inimbitahan siya ni Lady Vanessa sa loob at sinabing ito ang kanilang unang tunay na pagkikita. Sinabihan ni Chiffon si Joshua na ayusin ang kanyang asal sa harap ni Lady Vanessa, pagkatapos ay may napansing mali. Si Joshua ay nakatitig ng may bukas na puot at galit. Ang tingin na iyon ay agad na naglagay sa captain ng Crimson Knight sa panganib. Lemon yung sinabihan ni Lucia ang kanyang anak na bumati ng maayos sa Duchess. Ipinakilala ni Joshua ang sarili bilang isang miyembro ng House Agnes. Halatang hindi gusto ni Lady Vanessa na marinig na ginagamit nito ang pangalan ng pamilya ng ganoon katatag.
Steele, nanatili siyang kalmado at sinabing gusto niya itong makilala ng maayos bago ito umalis patungong kapital. Nagmukhang litong-lito si Lucia, kaya napansin ni Vanessa na hindi pa nito naririnig ang balita. Ipinaliwanag ni Chiffon na si Joshua, na ngayon ay isang C-rank knight, ay pupunta sa kapital kasama ang kanyang ama upang dumalo sa academy. Labis na natuwa si Lucia sa achievement ng kanyang anak. Sinabi ni Vanessa na ang dinner ay para i-celebrate ang kanyang talent. Humingi rin siya ng paumanhin sa pagpapapabaya sa kanya at kay Lucia sa mahabang panahon, sa pag-asang maiwan nila ang nakaraang tensyon. Sumagot ng mabuti si Lucia na wala siyang puot sa Duchess. Umarte si Vanessa na nabawasan ang alalahanin at sinabihan ang mga servant na ipasok na ang pagkain. Hindi nagtagal ay pumasok ang mga servant dala ang plato sa bawat plato. Pinag-aralan ni Joshua ang pagkain mula sa kung saan siya nakatayo. Sa isang sandali, naunawaan niya kung ano ang pinaplano ng Duchess. Kapag naayos na ang talahanayan, umupo na si Joshua. Sinabihan ni Lucia ang kanyang anak na maging magalang habang sinabi ni Vanessa na ang lahat ng espesyal na treatment na ito ay baka magdulot sa kanila ng hindi komportableng pakiramdam. Itinanggi ito ni Lucia, na nagpadali sa pekeng alalahanin ni Vanessa.